Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Purihin ng Diyos pagkat panibagong buhay at kalakasan ang ibinigay muli sa atin ng dakilang may kapal. Tayo po'y magbulay-bulay ng kanyang salita at ito ay matatagpuan natin sa Romans chapter 12 verse 1 and 2 at may title itong Isang Buhay na Alay, ang Tunay na Pagsamba. Sabi po sa talata, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Magandang araw muli mga kapatid sa Panginoon. Alam po natin na kapag narinig natin ang salitang pagsamba, ang una nating iniisip ay kanta, papuri, palakpakan, o panalangin. Totoo, bahagi iyan ng pagsamba. Pero ayon kay Apostol Pablo, may mas malalim na kahulugan ang tunay na pagsamba. Ito ay ang pagbibigay ng buong buhay natin sa Diyos. Sabi nga doon sa Romans 12, 1-2, na pinapaalalahanan tayo ni Pablo na ialay natin ang ating sarili bilang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos. At hindi lang yan, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kundi, magbago tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isipan. Ngayon po, ating pag-usapan kung ano ang ibig sabihin ng maging isang buhay na handog sa Diyos at paano natin ito maisa sa buhay araw-araw. 3 puntos ng sermon ng bahagi nito na pwede nating makita pagkat sabi po ng 12 verse 1, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos. Nang ibig sabihin, ang buhay na alay ay bunga ng awa ng Diyos. Sabi doon, hindi tayo inutusang ialay ang sarili bilang utang, kundi bilang tugon sa kanyang habag, awa, at biyaya. Hindi dahil sa karapat-dapat tayo, kundi dahil si Jesus mismo ang naging alay para sa atin. Ako ay may tanong sa inyo. Kung si Jesus ay inialay, inilibig-inigay ang kanyang buhay para sa inyo, handa ka rin bang ialay ang buhay mo para sa kanya? Tandaan natin, ang Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo ay nagsasabing ialay natin ang ating buhay bilang buhay banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ang tunay na pagsamba ay pag-aalay ng buong sarili. Hindi lang oras ng linggo, hindi lang kantahan, kundi ang buong buhay mo. Kung paano ka magtrabaho, kung paano ka magmahal sa pamilya,
Naalagaan mo ba ito? Iniingatan? Sa iyong trabaho, maayos ka ba sa relasyon ng kapwa mo kasamahan sa trabaho? Sa iyong boss, okay ka ba doon? So, kung paano ka magpatawad, tumulong, at mamuhay. Dito natin mapapakita ang tunay na pagsamba sa Panginoon. Makikita sa ating buhay ang tunay na binago ng Panginoon. Ito ang pagsambang kalugod-lugod sa Diyos. Isang pamumuhay na banal at nakatuon sa Kanya. Ang sabi pa doon sa talata, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ibig sabihin, huwag tayong sumunod sa agos ng kasinungalingan ng mundo na ang halaga mo ay nasa pera, kasakiman, o tagumpay. Sa halip, tayo'y magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Paano kaya ito? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananalangin. Sa pamumuhay kasama ang mga kapwa mananampalataya. Sa ganitong paraan, makikilala natin ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap.